So let me now recognize the author of proposed Senate Resolution number 826, Senator Sonny Trillanes, to start the investigation proper. Senator Trillanes. Thank you, Mr. Chairman. Ang pangunahing basis ng aking resolution ay ang plunder case na na-file ni Atty. Bondal sa Ombudsman. So I will ask first, Atty. Bondal, ano po ang basis ng inyong plunder case na na-file sa Ombudsman? Ang basis po ng aming plunder complaint na inihain sa Ombudsman noon pong July 22, 2014 ay yung aming pagkalap ng mga ordinansyang na nag-appropriate ng mga halaga para sa isang proyekto na pinapangalan nila sa mga ordinansya na Makati Parking Building. Noong una po, ito po ay 1.56 billion sa aming pagkakasuri at pagkakalap ng dokumento. Ngunit, pagkatapos po naming naisampa yung reklamong iyon, lumabas yung kopya ng memorandum na isinulat ni Ms. Cecil Caganan na yung pala ang total na halaga ng building ay 2.7 billion pesos. Ikinumpira po namin sa mga building na naglalakihan at data na nakuha po namin sa NSO. Kaya po, nung sinuri namin, lumalabas na mahigit 2 bilyon ang naging bukol ng mga taong bayan ng Makati sa proyektong pinagawa po nilang building na nagsimula mula 2007 hanggang 2013. Atty. Bondal, I understand you prepared a presentation for this. Opo, para po mas maging maliwanag sa lahat. Meron po kaming PowerPoint na ipapakita. Okay, we will allow the presentation. If you're ready, go ahead, Atty. Bondal. Opo. Sa una pong slide, ganito kami sa Makati. Kami po ni kasamang Ching Enciso ay matagal na pong miyembro ng oposisyon. Kami po ay mamamayan ng Makati at rehistradong botante. Dahil kami po ang nakakaalam sa mga pagnanakaw na ginawa ng mga binay sa Makati. Halimbawa pa lang po itong building na ito. Kailangan pong malaman ng buong bansa ang sistema ng pagnanakaw ng mga binay sa Makati na maaring marahil kung magkakaroon po ng pagkakataon ang Vice Presidente maging Pangulo, ganyan din po ang sasapitin. Ganito po kami sa Makati, hindi po kami gumanda ang buhay, sila lang ang gumanda ang buhay sa pamamahala sa amin lungsod. Hinahamon po namin sila na sagutin at ipaliwanag ang mga ilalabas namin dito at hindi lang puro politika ang sinasabing rason para sa mga kasong ito. Dapat siguro ilabas nila yung mga engineering details, bills of materials, at saka yung design kung papaano nila napaabot ang halagang ito sa 2.7 billion. Sana po ay pakinggan kami ng ating mga kababayan para makita nila ang tunay na kulay ng buhay at estado ng mamamayan ng Makati. Second slide, please. Lumalabas po na ang pinagmamalaking Makati Parking Building ang pinakamahal na building sa buong mundo. Na parking building sa buong mundo. Ito po ang The Makati Parking Building Plunder Case. Next slide, please. Ito pong litratong ito ay galing mismo sa kontraktor na nagtayo ng building na ito. Ito po ang tinatawag na Hillmarks. Makikita po ninyo na 11 palapag po iyan. Ang total square meters po ay 31,928 square meters. Hindi po 33,000 square meters gaya ng sinasabi ng mayor ng Makati ngayon. 5 palapag po ang parking, 5 palapag ang office, at isang basement parking din po yan. Kaya po, 6 na palapag ang parking at 5 palapag lang ang opisina. Pilit po nilang sinasabi na Makati Building Parking 2 po ito. Ngunit sa website po mismo ng kontratista, ang tawag po nila sa building na ito ay Makati Parking Building. Next slide po.
po, ayan po ang mga detalye nung pong nakalagay din po sa Excuse me, Hillmarks. Attorney Bundal. Yung previous slide, please. So ito ho ba ang halaga? Magkano po yan according sa records ninyo? 2.7 po. Galing po ito sa memorandum mismo ni Miss Cecil Cagaanan sa page 2 po. Ayun po, sa total amount ng building. Na hiwalay po yan dun sa mga furnitures and fixtures. So 2.7 billion. Opo. Tapos base sa inyong records, 31,900 920 square meters. Opo. So lumalabas po roughly ilan po ang presyo nito per square meter? Bali 84,000 po per square meter. Okay, sige po, please proceed. Sa next slide po ulit. Medyo maliit-liit lang po ang mga nakadetalye po dyan, pero makikita nyo na po kung ano po ang mga tunay na description ng building na ito. So ang sinasabi mo, Opo. ang sinasabi ni Mayor Binay na ang pangalan nito ay Makati City Hall 2. Makati City Hall 2. Opo. Pero dito mismo sa website ng Hillmarks Construction, ito yung gumawa. Ang description niya ay ano po yan? Makati City Hall Parking Building. Okay. Tapos dito nyo kinuha rin yung floor area na sinasabi nyo 31,928. Opo. Okay. Sige po. Please proceed. So ayan naman. Next slide please. Kaya kung makikita po ninyo, dahil sa 84,000 square meters po ang naging value ng per square meter na dyan po in-apply sa parking building na yan, 300% ang naging bukol ng taong bayan ng Makati. Dagdag pa po dyan, karamihan pong ginamit na pera sa pagpapatayo ng building na po yan, galing po sa utang. Kaya po, 2 bukol po ang inabot namin dyan sa Makati. Yung bukol ng utang at saka yung bukol ng nakulimbat dyan sa pagpapatayo ng building na yan. Next slide po. Inuulit po namin. Sandali. Previous slide, please. So, anong ibig sabihin itong quantitative survey cost noong 2007? Prices. Makikita po ninyo na may pangalan po doon ng Cuervo Survey. Noon pong July, dahil alam ko po na magkakaroon po ng labanan tungkol sa technicality ng magkakano po talaga ang square meter, magkakano per square meter, minabuti po namin kunin ang serbisyo ng Cuervo para tingnan kung tama ba yung mga computation na sinasabi ng mga respondents o papaano ba tayo makakapagpatayo ng kasing ganitong gusali at sa magkakaano natin mapapaabot. Nagsubmit po kami sa committee ng yung report po ng Cuervo at nariritin po si Mr. Francisco Cuervo para po ipaliwanag ang kanyang nakakuhang findings po. It's Mr. Federico Cuervo. Federico Cuervo. So, ang sinasabi nyo po, ganito. Dito sa ano ninyo, 84,000 ang lumalabas na binayad. 84,000 pesos per square meter. So, umabot ng 2.7 billion. Ang sinasabi nyo po, itong Cuervo, na Cuervo valuers, sila ang nag-conduct ng quantitative survey noong July. Tapos, based dun sa 2007 prices, kung kailan sinimulan itong building, 23,000 pesos per square meter lang dapat. Tama po. Okay? Tapos, ano yung nandito sa ng industry average car park? Ano yung sabihin yan? Meron po kasi, noong 2007, meron pong libro na naging Bible po ng construction industry, yung nagbibigay po ng cost of construction. Ngayon, doon po sa kanilang mga findings o kanilang sinasabi, ang industry average ng isang car park po noong 2007 po 12,000 to 18,000 pesos lamang.
Ngayon, doon naman po sa industry average offices, yun po 26,000 to 33,150 pesos. Ayun po. Itong libro na ito ba yung Davis Langdon and Seya Construction Cost Handbook? Sinasabi niya? Yan din po, yung binigay po namin sa committee para yun po ang basihan ng aming mga figures po. So ito, in other words, ito yung basis ng mga contractors, mga engineers, arkitekto sa pagpepresyo ng mga building. Opo, kilala po yan sa ating bansa. Okay. Sige po, please proceed. Next slide please. Kaya nga po kahit saan kayo magpunta, kahit magpunta tayo doon sa figures na binigay ng sinasabing construction book o kaya doon sa Cuervo na analysis, lalabas pa rin po na 2 bilyon ang bukod at kinita ng mga binay sa building na ito. Mr. Chairman, Yes, Senator I'd just JV. like to remind the resource person to please practice proper decorum. We are in the Senate. Hindi po ito barangayan. No? Please stay to the facts. Hindi ho pwedeng ganyan. Hindi ho maganda. Nagkakaroon na ho ng semblance nga na akusasyon na ito'y politika. Kapag ganyan ho ang takbo ng inyong pong presentasyon, talaga hong politika ho ang kahihinat na nito. Mr. Chairman, I still have the Yes, floor. Senator I still have Trias. the floor. And alam niyo po yung term na bukol, nagamit na po yan dito ni Jun Losada. Ano? At ito pong sila Attorney Bundal at si Mr. Enciso ay nag-file na po sila ng plunder sa Ombudsman. So hindi lang po nila ito sinasabi, kung hindi actually nag-file sila ng plunder o pandarambong against Vice President Jejo Marbinay and Mayor Junjun Binay. So hindi po ito iba, hindi nila ito sinasabi lang. Senator Cayetano. Yeah, Mr. Chairman, I share the discomfort of the minority leader and of Senator JV na yun nga, no? Hindi naman tayo nagkwekwentuhan sa kanto na parang nagtitirahan and this is the Senate. On the other hand, I see the point of Senator Trillanes that the witness is being descriptive eh. Kasi ang sinasabi nga niya sa complaint niya, ninakaw to, pandarambong to, bukol means the overprice. So let me throw back the question to the minority leader, to Senator JV. What term can the witness use that you think would be professional pero hindi natin alisin sa kanya na madidescribe niya yung act na ina-accuse niya sa mayor at sa vice president? Meaning, would you be more comfortable he will use alleged overprice, alleged buko? Anong term na tingin yung pwede? Pero kung sasabihin natin, bawal ka nang magsabi ng kahit anong masama, wag na tayo mag-hearing dito. Kasi yun ang purpose niya dito, to explain to us kung saan yung anomalya. No? But I accede to you, Senator JV, that we want it to be a more what they call this professional way of saying it. Excuse me, Attorney, no, I'm not saying it's not professional. Let's find the word that we can agree on. Senator, would overprice or alleged overprice be okay with you? Yes, alleged overprice would be probably Attorney, better. Okay lang po. Ano po kaya sa Tagalog Before you answer, Attorney Bandal, I submit to you, the Mr. chairman will direct you on the proper terms. But I will recognize the minority leader, Senator Soto. Yes, only because my name was mentioned. I was very quiet. Nakikinig lang ako. Bakit ako'y dinasama rin sa usapan? Kami nung chairman kanina nag-uusap eh. Sorry, minority leader. I meant it with all respect. I didn't mean to. Thank you. I just had to say something about it. Anyway, I discussed it with the chairman earlier of the record. Walang problema sa akin yung paggamit ng mga words na bukol or anything to that effect. Pero yung medyo na, pati ang chairman, medyo na iktad kami ng konti kasi nasa Senate hearing tayo. Tapos ang mga description bigla kaagad ay mga pagnanakaw ng mga binay, mga ganong salita kaagad. Masyado, ang sabi namin, mas maganda kung stick to the facts instead of parang almost name calling yun. Yun po lang po ibig namin sabihin. Yung mga term na ginagamit niyo, okay lang po yun. Kaya lang, at times, siguro mas maganda na hindi masyadong offensive yung dating. Sabi nga natin, stick to the facts. I understand the point of Senator Trillanes. May planted case na okay na. Okay lang yan. Let's
get to the bottom of everything. Nang maganda ang usapan at nang hindi tayo nagkakaroon ng ikangay pungguan. So we leave it up to you, Mr. Chairman. Thank you, my fellow senators. I'd like to recognize our Senate President, Senator Drilon. Well, Attorney Bondal, the best course of action to take is probably to avoid some of the dramatic words. No? But siguro pwede mong sabihin alleged overprice o yung sa tingin namin. Sa tingin namin. Because as I stated earlier in the opening statement, just to inform everybody who is listening and watching that all of these are allegations. Allegations. And maybe, to be fair to the mayor, maybe immediately after Attorney Bondal, let us hear the mayor. So that they can also immediately refute or answer the presentation of Attorney Bondal. Senator Trillanes? Attorney Bondal, so what is our agreement now? What were you trying to say earlier? Well, I was thinking, kasi po Tagalog nga sana ang magiging pahayag ko po dito. Ano po ba ang Tagalog sa overprice? Patong ho, pwede? Hindi, okay na nga yung nagamit na rin dito sa Senado yung bukol. Kasi sa tingin naming bukol. Ganun, kasi these are allegations eh. Okay? Salamat po. Hindi pa po to conclusion or finding of fact eh. Opo. Salamat po. Alam niyo naman sa practice yan. Ganun na lang po. Sige, sana po tayo. We can continue. Senator JB? Okay, let's continue. Thank you, Mr. Chairman. Ako po, naiintindihan ko si Attorney Bondal. Probably they are just indignant dahil sa mata nila ay talagang pinagsasamantalahan sila sa Makati all this time. So baka ito yung facts according to them in their eyes. So naiintindihan po natin yung hinaing nyo. So please proceed. Paki-explain ho, paano naging 2 bilyong piso ang tinubo ng mga binay dito sa building na ito? Gaya nga po, pagka 84,000 ang kanilang per square meter, di lumabas kampo na 2.7 billion. Pero sa mga katanggap-tanggap ng mga data ng mga marurunong sa engineering po, ang sinasabi kahit bigyan mo pa ng 25,000 per square ang pagtayo ng isang gusaling ganito, 2 bilyong mahigit pa rin po lalabas ang overprice ng building na to. Okay, let's just calculate para malinaw. Dito po sa kwenta ng mga binay nila, for that matter, with all due respect kay Vice President Binay, former Mayor Binay and present Mayor Junjun Binay, 2.7 billion ang binayad nila. Base ito dun sa 84,000 per square meter. Tapos, i-multiply mo ito sa 31,900 square meters. Opo. So, kaya natin lalabas yun. Ang sinasabi nyo, base dito sa mga libro at dun sa mga eksperto, 23,000 or at most 25,000 pesos per square meter lang. Opo. So, pag i-multiply mo yan ng 31,900, aabot ka lang na mahigit 700 million. Opo. So, kung ang binayad ay 2.7 billion mahigit, tapos ang actual cost lang pala ay 700 million mahigit, so meron kang 2 bilyong pisong tinubo para dito sa building pa lang na ito. Yun ho ba sinasabi ninyo? Correct po yun. Okay. Galang-galang senador. Sige po, please proceed. Next slide, please. Ngayon po, para nating makita kung gaano po talaga ang kababalaghang nangyaring ito, tignan po natin yung mga building po sa Makati na naitayo sa halos ganoong halaga. Nakita po ninyo sa kaliwa, yan po ang Makati Parking Building. Sa kanan po, na 2.7 billion yung Makati Parking Building. Sa kanan po, ito po yung Siang Grand Tower. Ito pong Siang Grand Tower ay 46 stories. Kung hindi po ako nagkakamali, may 6 pa pong basement parking yan. Ang halaga po niyan ay 2 bilyon. Mas mura pa po sa Binay sa Makati Parking Building. Ang halaga po ng per square meter ng Siang Grand Tower, 40,000. Iahambing po natin
mas mahigit pandoble sa ginastos sa isang labing isang palapag na building. Sandali lang po. Apo. 46 floors. Ano? Ah. Itong siyang Grand Tower, base sa inyong yung presentation, itong Binay, Binay, nilagay nyo kasi Binay Makati. Sorry nakalagay, itong Makati Parking Building, rather, ay 11 floors lamang. Opo. So, kumaga, 4 times ang laki nitong siyang Grand Tower. Yun ba ang facts? Tama po yun. Okay. Ito ho bang Shan Grand Tower primera klaseng building? Kasi Opo. Yan ho isa sa mga magagandang building po ng Makati. okay. Dahil nakakarinig din naman ho ako ng argumento na primera klase din daw ho itong Makati Parking Building ano ho ba ito? Talagang kumbaga maihahambing natin even yung loob niyan. Ay naku po, ika nga sa materialis puertes po ang gamit po dyan sa loob ng building na yun Ano po? Anong building yun? Yang pong siyang Grand Tower Okay. po. Pero dito sa sinasabi nyo, base sa inyong pagsisiyasat, 40,000 pesos per square meter lang ang ginastos. Opo. So mas mura pa rin siya ng higit sa kalahati dito sa 84,000 pesos per square meter na binayad ng Makati. Opo. Okay, sige po. Sa next slide please. Ito pa ho ang isang building pa ho na nasa Makati rin po. Palagay ko, alam niyo yung The Residences, gawa po ito ng Ayala. Ang residences po 57 stories naman. At ang pagpapahalaga nila sa kanilang per square meter nung ito po itinayo 45,000 per square meter lamang po. Kung ihahambing niyo po ang Makati Parking Building ulit na nagkakahalaga ng 84,000 per square meter, ay sobra naman ho talagang kahimahimala kung papaano lang naparating sa 2.7 billion yung kanilang nagawa. Katulad po niyan, mga elevators pong ginagamit dyan sa 57 stories na yan po, top of the class, na isang pindot lang, ilang segundo lang, nandoon ka na. Ito pong Makati Parking Building, kahit puntahan po natin ngayon, sira ang isang elevator niyan. Kailan lang natapos yan? Siguro, mas maganda pa kay elevator sa bahay ni Mayor Junjun kesa dyan sa ginamit dyan sa Makati Parking Building. Bakit ho? May elevator ho ba ang bahay ni Mayor Junjun? Oo, meron ho. Mayor Junjun, do you confirm that? Meron bang elevator yung bahay ninyo? Please use the mic, please. Tama po yan. Okay. Senator Trillanes, pwede ba akong may question lang? Yes, Mr. Dalawang Chairman. buildings na yung nabanggit mo Opo. Siyang at saka The Residences. Opo. Tapos meron kang computation. Saan mo nakuha yung data mo? Diyan din po mismo sa mga building administrators po ng mga building na yan. So, kung hingiin namin at pwede namin makita rin, we can come up with our own calculations. Pwede po, Mr. Chairman, pasumpiin na po ninyo kasi takot ho silang... Hindi, wala kang hawak. Wala po sa akin ngayon. Mr. Chairman, just to answer the question of the chairman, I don't think we need to subpoena those documents anymore dahil nasa open source daw. Ito nasa internet daw itong data na ito. Yung conclusion niya ba, yung final figure ni Atty. Bondal, how he arrived at his final figure? Actually po, Mr. Chairman, I also checked Wikipedia. In their site, they have the tallest buildings in the Philippines. Kasama po yung The Residences at saka yung The Siyang. Yung detalye po yan, nandoon din po. Even the cost per square meter? Nandoon din po. Sige pa. Thank you, Mr. Chairman. Please proceed, Atty. Bondal. Next slide, please. So, ito pong litratong ito ano po yan kung sa naka-scale po. So, makikita po ninyo na ganun kaliit lang ang 2.7 billion na building ng Makati Parking Building at ang Siyang Grand Tower 46 floors at yung Greenbelt Residences 57 floors. Makikita po ninyo ang presyong yan. Ngayon,
kahit po nag-aral ng grade 1 lang, makikita po na napakamahal naman ng Makati Parking Building. Next slide po ulit. Sandali lang muna, Attorney Bundal. Apo. Previous slide. So dito, sinasabi nyo, itong 11 floors na Makati Car Park Building ay 2.7 billion, pero itong Siang Grand Tower, 46 floors or mahigit 4 times ang taas, mas mura siya. So 2.0 billion lang. Apo. Tapos itong residences na 57 floors or 5 times ang taas kaysa dun sa Makati Car Park Building, halos magkaprehas lang Opo. ang presyo. Opo. Ito ho bang residences primera klaseng building din? Ako po, yan po ang pambandera ng Ayala Land sa pinakamaganda nilang development. Okay, sige po, please proceed. Next slide, please. Makikita nyo po, dito po sa slide na to, ang iba pang mga gusali po na sinasabi po namin ay Mr. over... Chair, bago malayo, can we go Senator back to Soto, the other yes. slide? Bago lumayo. With the permission of Senator Trillanes, okay lang, interjection, Just- okay. Attorney one- Bundal, can you go back to the previous just slide? one question. Kasi yun nga nabanggit ninyo, for the records of the committee, yung Siang Grand Tower, the residences, ito ba yun? O iba pa? Yan po yun. Okay, yan yun. Ano? Kailan po tinayo to? Anong taon? Sa pagkakaalam ko po, yung sa residences, ano pa po yan 2012. Tapos yung siyang... Residences 2012. Pagkakaalam ko po ha. Yung pagkaalam nyo, but you're not sure. Okay. Yung Siang Grand Tower, kailan to? 2005 pa po. 2005. Itong Makati City Hall Parking Building, kailan po? Ay sinimulan ho nila noong 2007, natapos po ng 2013. Inaamin naman po nila yan 6 years ginawa. Opo. So, kailan nagawa? Natapos po 2013. 2013. Okay. Thank you. Proceed, Attorney Bundal. Next slide please. Ngayon po, dahil sa nadiscover naming overpriced dun sa Makati Parking Building, sinimulan din po namin ang pagtingin dun sa ibang mga gusali pong ipinagmamalaki lagi ng administrasyong Binay sa Makati. Ito pong Makati City Hall, yan po ay nagkakahalaga ng 7 bilyon. Yan po ay overpriced din. Ang OSMAC 1, sa amin pong dokumento, sa phase 2 pa lang, nakaka2 bilyon na. Phase 2 pa lang po yun. Hanggang ngayon, ginagawa pa po yan. Yung Makati Science po, isa pa rin yan sa mga overpriced na mga building. Paano po nila nagagawa yan na kagalang-galang ng mga senador? Ang pagpoproyekto po sa Makati, ang ginagawa po nila, sinachap-chap nila ang mga kontrata. Wala hong binibiding na 2.7 billion na building na Makati Car Park. Wala ho yan. Walang binibiding na mga kung ano talaga ang tunay na halaga. Malalaman nyo lang ang pinakahalaga na ginugol ng Makati pag natapos na po kasi sinachap-chap nila into pieces. Ngayon, sa akin pong palagay, dahil meron po tayong batas na Government Procurement Act of 2003 na mahigpit pong ipinagbabawal ang pag-split ng contract. Sa Tagalog po, hindi po pwedeng chap-chapin ang mga kontratang binibid ninyo. Lahat po ng kanilang mga pangunahing infrastruktura nadaan po sa mga chap-chap at mga utang sa land bank. Kaya po ngayon ng Makati, pwede nyo pong tawaging chap-chap capital of the Philippines. Okay, Senator Trillanes, wow. Okay. Yes, Mr. Chairman. You are adding to your allegations of overpriced projects, but so that we will have a direction, let's talk about, if possible, try to focus on the Makati City Hall so-called parking building. Yes, okay. Okay. Thank you. Yes, Mr. Chairman, but for future hearings for that matter, I move that we subpoena the procurement documents for hospital na Makati 1, Makati City Hall,
and Makati Science High School. Mr. Chairman, we can get it from both the COA and the City Hall City Hall of Makati, Mr. Chairman. I so move. Okay, we will ask the committee secretary to process the request for subpoena because as I understand in our rules, this should be approved by the president. Mr. Chairman, Thank you. may I just ask, since the mayor is here, if they're willing to hand it over without a subpoena so that we don't have to go through a process of subpoena. Anyway, this is public documents. Good afternoon, Mayor. Mayor, may we request copies of this since they are public documents? Senator Cayetano, ano po yung specific na documents po ulit? May I pass it to Senator Trillian? The procurement documents for Hospital na Makati 1, the Makati City Hall, and the Makati High School Science Building. Yes, Mayor. We will submit, Your Honor. Okay. Likewise, the COA, the resident COA auditor is requested to submit the same. Okay. Please use the mic so that you can. Ms. Bagsit, please use the mic. Press the button, please. Honor, I will submit. I will first retrieve the documents so that we can submit it. Okay. Thank you very much. Please proceed, Attorney Bondal. So, sandali po lang muna. Ito pong sinasabi ninyo na itong Makati Car Park building pala ay hindi lang ito ang nagkaroon ng patong ng ganito kalaki. Yun ho ba sinasabi nyo? Kasi po kung titingnan nyo yung modus operandi ng mga binay, tinatago nila sa mamamayan ng Makati kung magkakano po talaga ang ginugugol na amount sa bawat project. Kaya po hindi kami makareklamo sa umpisa pa lang eh. Ngayon, lahat ho ng proyekto nila naka-divide ho o naka-chop-chop sa mga iba-ibang phases at bawat phase binibiding nila. Ito po yung tinatawag na splitting of contracts eh. Nakasama po yan sa demanda namin. Okay, Attorney Bondal. So, ang sinasabi nyo, there is a pattern of behavior na kada building ay pinapatungan. So, kung ang pinatungan dun sa car park building ngayon ay 2 billion, ang sinasabi nyo, dito sa mga ito ay may patong din. Opo. So, billion-billion ng ang kinita dito. Tama po yun. Okay, sige. Mr. Chairman, President, Mr. Chairman, yes, sir. if I may intervene, may I request the witness, as already mentioned by Senator Pimentel earlier, kung po pwede lang po, let us just stick to the facts. Huwag namang, this is a politically charged inquiry. Let's admit it. Kung po pwede lang po, huwag namang haluan ng mga descriptive words na medyo nasasama na doon sa politika at mas baka sasabihin na mumulitika dito. Kaya ang aming pakiusap lang, ang committee po is after finding out what the facts are. Yun po ang basihan ng report. Kaya ang amin ng pong pakiusap, let us stick to the facts. And while we can understand your enthusiasm, kung po pwede po, you're a lawyer, let us just suppress the very descriptive, politically charged language at let us just leave it ourselves to the facts, kung po pwede lang. Sige po. Senator JV wants to be recognized. With the indulgence to Senator Trillanes, kasi po ako rin, Mr. Chairman, I was also a mayor. In my experience, there are big projects, lalo na yung mga big ticket, that are divided into phases, especially when the budget of the city it's not sufficient, for the year. So that happens. So it's not irregular to have big projects be divided into phases. That's all, Mr. Chair. Just one Senator clarification. Cayetano? Thank you, Mr. Chairman. Tony Bundal. Yes, sir. Magandang hapon. Magandang umaga po.
kanina po, you started with some premises dun sa parking building, if I may call it that, no? Or Makati City Hall 2. And then with those premises, magkano per square, magkano ginastos, you came to a conclusion that it was overpriced. But in this slide, wala po tayong mga premises, basta't conclusion na overpriced. Do you have documents or will you be willing in the future to present to us why you concluded that overpriced din tong mga to? Kasi po, dun sa ibang ordinances na nakasama ho dun sa demanda namin na inattach namin to prove the overprice of the Makati parking building, meron na po doon mga provisions na kungari katulad dun sa isang ordinance. Doon namin ho nakita yung phase 2 ng Makati, yung ospital ng Makati 1 sa District 1 po. Sa phase 2 pa lang naka2 billion na silang appropriation. But what I meant, attorney, no? For example, yung sinasabi niyong OSMAC, 2 billion, etc. So magkano lalabas per square? Wala pa tayo Wala pa po now. But if we are given the facts, you'll be able to put it together. Yes, sir. In fact, when we get the documents. Kung pwede po, humihingi po ako ng tulong sa committee na ito na isubpi na po ang engineering details, bills of materials, at saka po yung design nila at saka yung bidding docs nung sa umpisa pa lang para makita with the permission of Senator Trillanes and the chairman, I think he will make an omnibus order later on. May we include all documents related to the buildings, no? May it be ordinances, may it be bill of materials, what other documents required by law, by the building code, by the COA, etc. Para pwede natin mahimay and to be fair sa side ng ni Mayor Binay, then he'll be able to explain also. Thank you, Mr. Chair. So we can proceed. Attorney Bundal, no? Just another reminder. So Yes. please avoid the dramatic, political, provocative words. And if you need to, and be clear that these are allegations or these are your theories. Yes, sir. Okay. Thank you. Go ahead. Yes, Mr. Chairman, I understand the sentiments of my colleagues here, but we should give a little latitude to Attorney Bondal because he's just emphatic, he's indignant dahil sila ho yung nakakita sila yung nakaramdam, sila yung mga taga Makati. So in their minds, this is the first time na nagkaroon sila ng ganitong venue. So while kailangan ng konting magminor, pero you can express kung ano talaga yung sentimiento ninyo. Sige po, please proceed. Next slide. Kaya po namin sinama itong slide na ito upang patunayan sa inyo na magmula sa pinakamalaking building na proyekto ng mga Binay sa Makati hanggang sa mga serbisyong kanilang ipinagmamalaki, meron pong mga nangyayaring overprice. Pahintulutan niyo po ako ipakita sa inyo to mga kagalang-galang na senador. Ano po yan? Yan yung cake, Mr. Chairman. They're trying to show to us itong cake ng Makati. Oo nga. Ito po, Mr. Chairman. Bakit napunta usapan natin dyan? Kasi po, proyekto rin po nila to Paliliwanag ko lang po. Ito po, Tama, precisely nga. That proves that may project nga sila na cake sa Makati. po. Ito po yung senior citizens. Pansilaw po ito sa lahat ng matatanda sa buong bansa. Ito po, ang cake ng Makating ipinamimigay tuwing may birthday po ang senior citizen. Kung ikukumpara po ninyo, ito po galing sa Red Ribbon at ang halaga po niyan ay 570. Ito na po yung pinakamahal na cake na kasing laki po ng cake ng Makati. Ito naman po, galing isang cake po, galing po sa Goldilocks. Yan po ay nagkakahalaga lang ng 390 pesos. Yung pang senior citizens cake po ng Makati, nagkakahalaga po ito ng mahigit 1,000 piso. Sa katunayan po, wala na kahit isang anino sa Makati ang nakakaalam kung magkakaano talaga ito.
Excuse me, Attorney Bundal, Senator Trillanes. I would like to pursue the Senate Resolution 826. The essence actually is the alleged overpricing of 2 buildings. Although there is a catch-all related anomalies, but pag sinabing related anomalies, I was expecting related to buildings, the main subject matter. So maybe, Attorney Bundal, Yes, sir. let's skip the cake. We make that another issue or a subject of another resolution. Pero kasi yun ang point ko kanina. Opo. Let's stick to the resolution and we will treat them sequentially. Doon muna tayo sa 11-story Makati City Hall parking building. And then finish your presentation. Opo. Because I don't want a long time lag between your presentation and the opening statement and of the mayor. Huwag natin masyadong papalakihin yung time difference po noon. Okay, so Senator Trillanes, I'm just sticking to your resolution, Senator. Yes, Mr. Chairman. I think Attorney Bundal was just trying to prove a point that in Makati, hindi lang yung mga building ang pinagkakakitaan, kung hindi pati yung cake. Ano ba? Kasi I think part ito dun sa kanyang plunder case na pinapakita niya, yun nga, yung pattern of behavior, yung propensity to commit corruption at all levels. Ano ba? So, ngayon na nailabas nyo na yan, interesado na rin ho ako. Pwede ho bang pakisubmit yung COA lahat ng mga related procurement documents, kung mga disbursement documents para dyan sa cake na yan, para malaman natin kung magkano binabayad ng Makati sa pagbayad ng mga cake na yan, and titignan natin kung ilan ng senior citizens ng Makati. So, yes. Sige. May we ask COA? Miss Bagsit. We recognize the presence of our chairperson of the Commission on Audit, Chairperson Olido Tan. So the question is directed to The resident o COA auditor. Resident COA Auditor, Miss Bagsit, so that we can leave the subject of the cake. Ma'am, use the mic. Okay, submit documents na lang. Yes, Your Honor. We'll try to retrieve them. Okay, Mayor Junjun Binay, may I likewise request the same, lahat ng basis for the payment, kung may resolution, disbursement documents, kung biniding po yan, procurement documents, everything in relation to the cake. Para lang titignan natin, baka naman nambobola ito si Attorney Bundal para din ma-prove natin na malinis ang pagbibigay ng cake sa Makati. Mayor Junjun, please. Mr. Chairman. Yes, Senator Trillanes, we will refute that the price mentioned by Attorney Bundal is not the price reflective of our documents. Okay. Senator Trillanes, Mr. Chairman. Senator Soto wants to be Yes, Mr. Chairman. with your permission? Yes, Okay, Mr. Senator Soto, please. Tungkol lang doon sa cake, binanggit nyo na eh. Kasi hinahanapan kong pilit. So I would like to remind the committee kung paano nilang ididikit yung cake sa legislation. Baka mahanapan ng paraan kung paano masama pa rin. Okay lang, sama yun. Kaya lang, kung ako taga Makati, natutuwa ako kung ibibigay sa akin ng mayor na cake, mahal at hindi mo murahin. Thank you. Thank you for that interjection. Senator Trillanes, go ahead. Mr. Chair, Yes. may I just point out Senator that Cayetano. the jurisdiction of the Blue Ribbon Committee is anomalies. So hindi natin pinag-uusapan, kasi sa media, pinag-uusapan, mahal ba yung building, mura? Hindi yun ang pinag-uusapan. Kay mahal, kay mura, ang pinag-uusapan, overpriced ba o hindi. No? So, just to remind us, but I agree with you, Mr. Chair, that we should stick to the buildings, and ang question, and nandito naman po si Mr. Cuervo, the company is a professional, anyone can hire them. Kumbaga sa accountancy, parang yung kinuha yung SGV para malaman kung tama ang hindi. So maybe we can hear from others
dun sa kanilang assessment ng building. Not kung mura o mahal, pero kung overpriced o hindi. They don't have to make that conclusion, but they can give us the facts, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. But before I recognize Senator Trillanes, anyway, as I mentioned in my opening statement, we are also looking at the local government procurement. So this is one way of linking it. But Attorney Bundal, any more surprises? Don't raise other issues na sana. I mean, let's sequentially sana. We talk about the 11-story Makati City Hall parking building. Para matapos po natin yung allegations ninyo doon, maklaro. Apo. Siguro po, tapos na rin po kami na we've proven our point. Senator Trillanes, the last question. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just to address the concerns of the minority leader kung paano natin makokonekta itong nilabas nyo na allegedly overpriced cake. Dahil lang tinitignan po natin, part ng function po ng senador ay magbantay sa mga kalabisan ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga tayo may Blue Ribbon Committee or Accountability of Public Officials. And at the same time, tinitignan natin kung yung ating mga batas ay ini-implement nila na maayos o iniikutan nila. So, in this case, ito pong procurement law, titignan natin. Di ba ho? Kasi maganda na nalalaman natin kung paano ang ginagawa nila at the local level. Kasi this is the only time malalaman po ito ng taong bayan. So, anything else, Atty. Bundal? Wala na po, kagalang-galang ng mga senador. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng oras o panahon para maipaliwanag po ang sustansya ng aming kaso. I'll declare a 1-minute recess. Mr. President, naka-recess naman eh. Baka gusto mo i-taste test kung yung lasa ng mura at saka lasa ng mahal. Okay, session resumed. Thank you, Attorney Bundal, for your presentation. Now, in fairness to the Mayor of Makati, Mayor Junjun Binay, he has to be heard immediately after the accusations thrown against him and his family. So, Mayor Binay, I understand you have prepared an opening statement. And then after your opening statement, if you want to add and to refute the allegations that you have heard, go ahead. Mr. Chairman, before Mayor Binay would start his presentation, I still have the Yes. With that clarification, that after the statement of Mayor Binay, the floor is still with Senator Trillanes. Thank you very much, Mr. Chairman. Mayor Binay, Mayor Binay, please go you may ahead. proceed.